Sa sumunod na araw ay makikitang kakatapos lang kumain ng 3 bata sa labas ng restaurant nang biglang may napansin si Yuna, dali-dali niyang dinampot. Hasambit niya ano kaya ang bagay na ito, agad niyang tinawag ang kanyang Uncle Sungwoo. Nagtanong kung alam ba nito kung ano ang bagay na ito sa tingin niya raw siya'y nakakita na ng ganito noon, wow sambit ni Sungwoo ito raw ay napakaswerte. Agad niyang kinuha mula sa kamay ni Yuna, inilahad na ito ay isang lock-cut whisker. Ang mga Ailuros ay hindi katulad sa mga regular na pusa ang mga ito ay hindi gaanong naglalagas, at ang kanilang whisker ay napakabihira lang na matanggal. Dahil dun kapag ikaw ay nakahanap ng isa, sinasabing ito ay maghahatid ng swerte. Ang whisker ay inilagay ni Sungwoo sa isang bote sinabihan si Yuna na ito ay ingatan nito, maaaring mayroong magandang mangyayari. Nagpasalamat si Yuna no problem tugon naman ni Sungwoo, ngayon sila raw ay pumasok na at magpahinga. Hasambit ni Yunhang whisker ng isang pusa na naghahatid ng swerte iyon daw ba ay totoo, o katulad lang kay Santa Claus. Syempre tugon ni Sungwoo iyon ay totoo nevermind sabat ni Yunhang dahil malamang na hindi at siya ay hindi na bata, kaya siya ay hindi nito maloloko. Sa kanyang isip ay napatanong si Sungwoo kung ito ba ay naloko buong buhay nito upang maging ganito ang pag-iisip nito at mula rito ay lumipat ang eksena sa second floor ng restaurant, partikular sa silid ni Nabi at Yuna. Sa loob ay makikitang hawak ni Yuna ang kanyang phone ngunit sambit niya, ano ba ang kahulugan ng swerte? Ayon sa dictionary ito ay tsansa o hindi inaasahang pangyayari sa kanyang patuloy na pag-search ay lumabas ang katagang fate o kapalaran kaya tiningnan niya na rin kung ano ang kahulugan nito gayunpaman, siya ay mas lalo lang na naguluhan. Sa kanyang pagbaba ay nakita niya ang humihikab na si Kang Hyuk agad niya itong tinanong, kung ano ang ibig sabihin ng katagang swerte. Well tugon ni Kang Hyuk iyon daw ay isang bagay na pinangarap niyang magkaroon at tulog. Lumalabas na siya pala ay magdamag na naglinis doon sa Yowol fishing spot bilang pagsunod sa utos ni Sungwoo. Ganito ang naging reaksyon ni Yuna sa kanyang narinig inilahad sa kanyang isip na si Oppa Taiji at Oppa Minsi ay tama, ang Oppa na ito ay walang silbi. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay biglang nabaling ang kanyang atensyon ng mabulabog ng hiyaw ni Kalbo, na magpahanggang sa ngayon ay sinusubukan pa rin na makumpleto ang Bazaar Food Challenge. Nang makita ang kanyang pulang-pulang pagmumukha dahil sa anghang biglang pumasok sa isip ni Yuna ang isang octopus ajushi lapit niya, ito raw ba ay ayos lang. Note ang ajushi ay isang terminong ginagamit bilang pantukoy sa mga adults na mga lalaki na napakatanda na upang tawaging oppa, at napakabata naman upang tawaging grandpa. Ito ay kadalasang ginagamit sa mga stranger, o sa mga taong hindi mo gaanong kilala. Si Kalbo ay naluha hindi lang dahil sa anghang kundi dahil din sa ginawang pagtawag na ajushi sa kanya ni Yuna sapagkat ang totoo, siya ay 20 taong gulang lang. Ajushi sambit ni Yuna muling nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng swerte sumagot si Kalbo na most of the time ito ay isang fraud, isang bagay naman na ikinalito ni Yuna. Idinugtong ni Kalbo na ito ay isang bagay na sinasabi ng mga tao upang sumubok na lokohin ang iba kung kaya, huwag nitong pagkakatiwalaan ang mga taong nagbibitaw ng ganitong katagal lalong-lalo na kapag nagmula sa mga taong katulad nito. Hasambit ni Yuna sa kanyang isip lumalabas na ang ajushi na ito ay galit pa rin kay Oppa Kang Hyuk sa sumunod na sandali, siya ay nag-offer ng isang basong gatas. Ajushi hinihiling niya raw ang mabilis nitong recovery well tugon ni Kalbo hindi niya raw alam kung ano ang ibig nitong sabihin, subalit salamat na rin. Patawad patungkol sa nangyari sambit naman ni Kang Hyuk sa pasarcastic na paraan sabay punan sa ulo ni Kalbo ito raw ay nagsuffer ng husto dahil sa siya'y hinabol pa talaga nito hanggang dito sa Korea umano'y patawad, at least siya'y hayaan nitong panasan man lang ang pawis nito. You bastard sigaw ni Kalbo ang kanyang pangalan daw ay awalt sa muli ay nag-rap battle ang dalawa yup sambit ni Yuna sa kanyang isip, talagang ang dalawang ito'y hindi na masasalba pa. Oo tama. Maaari namang siya ay magtanong na lang sa kanyang Uncle Sungwoo. Oo sambit ng collector sa pasarcastic na paraan talaga namang ang tubig ay hindi salat salamat sa mga gate sila ay mayroong higit pa sa sapat na mga puno at tubig kung kaya talagang hindi problema gumamit ito ng tubig hanggat gusto nito, subalit ito ay kalabisan naman. Kalimutan na ang patungkol sa water bill, ni saan ba kasi nito ginamit ang lahat ng tubig na ito.
Wiwel pag-aalangang tugon ni Sungwoo, marami raw kasi siyang hinuhugasang plato sir, hiyaw ng kolektor, halatang hindi kumbinsido sa kabaliwang sagot na ito. Dumugtong si Sungwoo na siya pa ay naglaba, hasambit ni Yuna sa kanyang isip, so lumalabas na maging ang kanyang uncle Sungwoo ay busy rin. So ang Baekgang Hyuk bastard na ito, sambit naman ng isang boses dahilan upang mapalingon si Yuna. Idinugtong ni Mincy na so ang Baekgang Hyuk bastard na iyon ay gabi-gabi nang maglilinis doon sa Yowol fishing spot. Sumagot si Jiyon na deserve lang nun ang bagay na iyon. Si Yuna naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, mukhang masayang nag-uusap itong dalawa dahil kadalasan kapag ka nakikita niya ang mga ito mga galit, kaya ni hindi niya magawang lumapit. Gayunpaman sa sandaling ito maaari siyang lumapit, at ganoon na nga ang ginawa niya. Hello, bungad niya. Oh, good morning, tugon naman ni Jiyon. Ano raw ba ang kailangan ng kanilang prinsesa? Sinabi ni Yuna na mayroon siyang gustong itanong, at siya raw ay nagtataka kung maaari niya bang mapagtanungan ang mga ito. O, tugon ni Jiyon, syempre naman maaari. So ano raw ba iyon? Thus si Yuna nga ay nagtanong kung ano ang swerte. Natigilan saglit ang dalawa sa kanilang narinig. Ilang sandali pa ay sumagot si Jiyon na ito ay ang 20th life-changing lotto. Gayunpaman hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya pa sana sapagkat biglang tinakpan ni Mincy ang kanyang bibig. Sinabihan si Yuna na ang swerte ay isang uri ng benefit na nangyayari regardless sa sanhi. Ano, sambit ni Yuna? Sanhi at benefit. Dumugtong si Mincy na sa mas simpleng termino, kahit na ano pa man ang gawin mo ay nagiging great, at nakukuha mo ang iyong gusto. Makukuha ang gusto, sambit ni Yuna sabay lapat ng tingin sa bote na kinalalagyan ng whisker, ang mga matay ipinikit. Inilahad sa kanyang isip na mayroong maraming mga mabubuting taong nasa kanyang paligid gaya na lamang ni Nabi Yangshak at Uncle Sungwoo, ang kanyang ina na kanyang pinakamamahal, ang kanyang Oppa Taiji na siyang nagpapanatili sa kanyang kaligtasan, si Oppa Kang Hyuk na hindi maaasahan, si Oppa Mincy na medyo nakakatakot, mayroon pa si Ani Jiyon. Ang lahat ng ito ay mga mabubuting tao. Gayunpaman ang pinaka-namimiss niya sa lahat ang kanyang ama, sambit niya sa dalawa, gusto niya rong makita ang kanyang ama. Ang eksena ay lumipat sa tera partikular sa templo ng Meow God, kung saan sa kasalukuyan ang Meow God ay natutuwa sa sinabi ni Yuna, iyon daw ay isang cute na hiling. Umano'y kailan lang ay medyo magaspang, mayroong iba na nagnanakaw ng whisker, mayroon namang ang kahilingan ay punong-puno ng greed, subalit ngayon sa wakas, mayroon ng hiling na maaari niyang tuparin. Agad-agad ay nagcast ng isang teleportation spell mula sa isang lugar ay tinileport ang isang individual patungo sa Hunter's Restaurant, at ang individual na ito ay walang iba kundi ang ISAC President. Ang pangyayaring ito'y ikinabigla ng dalawa sa kabilang banday, ikinatuwa ni Yuna P. President, pautal na sambit ni Jiyon at Mincy. Sa pagbubukas ng kauna-unahang gate sa Earth, hindi mabilang na mga halimaw ang iniluwat, nagdulot ng gulo sa mundo, at matapos ang hindi mabilang na kamatayan, ang United Nations ay bumagsak na rin habang sinusubukang protektahan ang Earth. Subalit sa kanilang pagbagsak ay mayroong pumalit at tumindig upang iligtas ang Earth, at ito ay walang iba kundi ang World Hunters Association. Sa tulong ng ISAC, ang mga halimaw ay na-annihilate at ang mundo ay na-rebuild. Gayunpaman, ang Earth ay hindi pa rin tuluyang nakalaya mula sa banta ng mga kalaban. Ang mga makapangyarihan ng nakaraan ay mayroong matinding paghahangad na mabawi ang kanilang dating posisyon, naging agitators na nulsil, ginulo ang isipan ng mga tao, nang ang kanilang bulsay muling magkalaman. Ang mga terorista, mga taong armado ng mapanganib na mga ideolohiya at mga discriminators, ay nag-argue na ang mga awakened ay hindi na maituturing pa bilang mga tao. Sa kasagsagan ng panahong ito, ang president ng ISAC, which is ang cornerstone ng organisasyon, ang sabihing ito ay sumailalim sa constant threat, ay isang understatement. Sa underground bunker ng Cyberdyne headquarters ay kausap ni President Hyukjin ang dalawang individual. Inilahad ng president na resolbahin muna nila ang isyu patungkol sa teroristang grupo ng Region P5, subukang i-divide ang mga iyon mula sa loob, sa halip na gumamit ng puwersa. Ganito ang itinugon ng dalawa. Idinugtong ni President Hyukjin na ang solidarity ng mga iyon, lalo na sa mataas na posisyon, ay malamang na lakang, kung kaya una ay i-organize muna ng mga ito ang listahan ng mga commanders, at ipadala sa kanya sa lalong madaling panahon. Siya ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga instructions nang biglang mayroong nag-activate na magic circle sa mismong locus yung kanyang kinauupuan, sa ganoong paraan siya na teleport. Balik sa kasalukuyan, partikular sa Hunter's Restaurant, kung saan,
Nabigla ang dalawa sa biglaang paglitaw ni President Hyuk-jin na wala ring idea sa kung ano ang nangyari. Pinakalma niya ang kanyang sarili na patanong kung saan siya napunta, napansin ang timer na nasa kanyang kamay, napatanong kung ito ba'y nangangahulugang siya'y 10 minuto lang dito. Ang pinakamahalaga sa lahat, sambit niya sa kanyang isip, ang dalawang ito ay si Minzy at Jiyeon ng Sector A, then kung ganon, ito ba ay nangangahulugang siya'y kasalukuyang nasa restaurant ng returnee na si Yoo Sung-woo. Siya'y napalingon nang marinig ang boses ng isang batang babaeng tumatawag sa kanya na daddy. Agad niyang nakumpirma na talagang ito ay si Yoona. Si Yoona naman ay agad na yamakap sa kanyang ama. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig at nakita, so ang ama raw pala ni Yoona ay ang president. Agad na itinago ni President Hyuk-jin si Yoona sa kanyang damit. Tama, sambit ni Minzy sa kanyang isip, hindi niya alam kung ano ang nangyayari ngayon, subalit dugtong ni Jiyeon ang identity ng president ay top secret, ito ay hindi maaaring ma-reveal lalong-lalo na sa taong iyon. Oy kalbo, sambit ni Kang Hyuk, Yukon artist, tugon naman ni Awol, umano'y ang kalbo ay hindi insulto. Ang quote ni Minzy ay agad niyang hinubad upang takpan ang mag-ama. Ang nilikha nitong ingay sa hangin ay nagawang marinig ni Kang Hyuk, dahilan upang mabaling ang kanyang paningin, nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga ito. Tugon ni Minzy sabay tawa ng hilaw, marami raw kasing alikabok na kumapit sa kanyang quote. Oo, ganoon nga, dugtong ni Jiyeon, pinapagpag lang nila. Ibinulong sa president na kapag ka ito ay tumungo banda roon, mayroon itong makikitang hagdan na maglilid patungo sa basement. Salamat, tugon naman ni President Hyuk-jin, titiyakin niya rong ito'y mapapasalamatan niya ng maayos later. Then lahad ni Jiyeon kay Minzy, ano raw ba kaya kung sila ay tumungo doon sa basement upang doon magpagpag sa halip na dito, isang bagay naman na sinang-ayunan ni Minzy, at ipinagtaka ng dalawa. Nagtanong si Kang Hyuk kung ano ang ginagawa ng mga ito, sumagot si kalbo na hindi niya rin alam. Sambit ni Kang Hyuk, so ang mga ito raw ba? Ang mga ito raw ba ay nagdi-date, isang babae at lalaki tutungo sa basement ng sabay? Wow. Wow, sambit naman ni kalbo, isang couple ito raw ay kainggit-inggit, siya ay naiinggit. Sambit ni Kang Hyuk, si Hwang Jiyeon ay nangahas na makipag-date kay Minzy sa halip na sa superstar na tulad niya. May problema daw ba sa mata ang babaeng iyon? Isang bagay naman na sinang-ayunan ni kalbo, dahil umano'y kung talagang iyon ay walang problema sa mata, dapat sa kanya iyon nakipag-date sa halip na kay Minzy. Oy bro, tugon ni Kang Hyuk, iyon daw ay nakakalungkot. Sa basement ay sinabi ni Jiyeon na kailangan nilang mapigil ang makapasok ang taong iyon, kahit na iyon ay mapatay pa nila sa bugbog. Sumagot si Minzy na wag itong mag-alala, siya ay palaging armado para sa mga ganitong sitwasyon. Sinabi ni Jiyeon na buti na lang at siya ay nakapagdala rin ng baril para sa self-defense, subalit maiba, sila raw ba ay na-expose ngayon lang sa pinaka-confidential na impormasyon ng ISAC. Sa kasalukuyan ay nasa hernia ang mag-ama, dumaan sa gate na binuksan ni Sung-woo, so sambit ni Jiyeon, so lumalabas daw pala na si Yoona ay anak ng president, then kung ganon, ang ina raw pala nito ay ang president ng Demyung Group at ang ama ay ang president ng ISAC. Mukhang ganoon na nga, tugon ni Minzy, subalit sa totoo lang, ayaw niya raw sanang malaman ang patungkol sa impormasyon na ito. Mr. Min, sambit ni Jiyeon, hindi raw ba't napakaastig nila ngayon since sa ngayon sila ay ang nagsisilbing secret guards ng President. Ubo ni Minzy, parang ganoon na nga. Ngunit teka lang, ito raw ay kumalma dahil kailangan nilang ma-handle ng maayos ang sitwasyon na ito hanggang sa huli. Yes sir, tugon ni Jiyeon. Mula doon ay sumapit na ang gabi at sa puntong ito, ay makikitang kumakain ang tatlo. Tinanong ni Sung-woo si Yoona kung ito ba ay masayang makita ang kanyang ama pagkatapos ng mahabang panahon. Oo, tugon ni Yoona, iyon daw ay napaka-great. Umano'y ikinwento niya doon ang lahat ng mga nangyari sa kanya, ang masasayang mga bagay, malulungkot, maging ang mga bago. Marahil na ang naging pagkikita nila ay maikli lang, subalit, ayos lang, ang mahalaga ay muli niyang nakita ang kanyang ama. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sung-woo na malamang na ito ay nalungkot pagkatapos na umalis ng kanyang ama kanina, ngunit siya ay proud na proud dito anyway. Salamat din sa nangyaring iyon, ang mana nito ay naging mas stabilized pa ngayon. So lumalabas na ang pagmamahal daw pala ng magulang ay mas mainam kaysa sa anumang gamot. Ang meow god na iyon ay nakagawa ng magandang bagay. Well, ngayong ang buhay ng mga bata ay stable na, mukhang halos oras na upang gawin ang bagay na iyon. Sa sumunod na araw, habang paakyat si Sung-woo sa second floor, ay kapansin-pansin ang aura na kanyang iniimit.
Hey kids, bungad niya nang makarating sa itaas, sila raw ay lalabas upang kumain ng pork cutlets. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang establishment. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa nang makitang sila pala ay dinala ni Sungwoo sa isang animal hospital, so lumalabas na sila raw pala ay naloko. Mula doon ay bumalik ang eksena sa Hunter's Restaurant kung saan makikita ang pagdating ni Kang Hyuk. Kasunod ng ngisi ay inilahad sa kanyang isip na siya ay nagtrabaho ng husto, at nagawa ng maklear ang utang mula sa nakakalbong branch manager na iyon. Kaka-off work niya lang kaya hindi niya na kailangang makita pa ang kid na iyon. Yung isang kalbo naman ay umuwi na ng empty-handed kung kaya sa wakas, siya ay makakakain na ng mapayapa dito sa restaurant. Binuksan niya ang pinto. Hey boss, bati niya, maaari niya raw bang makuha ang menu? Gayunpaman, aura ng mga nabigong tiwala ang bumungad sa kanya. Sinabi ni Nabi na pinagkatiwalaan niya pa naman si Mr. Warrior. Napatanong si Kang Hyuk kung ano ang nangyayari. Well, si tugon ni Sungwoo, nilinlang niya raw kasi ang mga ito pinaniwalang manaan ng halian sa labas ng ang mga ito'y kanyang mapabakunahan, subalit, siya ay kinamuhian ng mga ito ng higit pa sa inaasahan niya. Kung kaya ang mga ito ay dinala niya sa isang restaurant upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Gayunpaman, ang pagkaing nandoon ay napakalala. Ang breading ay napakakapal at ang gitna ay hindi naluto ng maayos. Salamat dun, imbes na gumaan ang pakiramdam ng mga ito, mas lalo lang na lumala. Hasambit ni Kang Hyuk pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito, talaga rong ito ay napakasama, ang pangahas naman nitong trick ang mga batang ito. Sumegon de si Yuna, talaga rong ang panloloko ay masama. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na inaamin niyang ang mga ito ay hindi mali, subalit ano itong galit na nararamdaman niya sa kanyang puso at papaano nauwi sa ganito ang lahat, papaanong nangyaring siya ay nililecturean ngayon ng idiot na Kang Hyuk na ito. Hay, buntong hiningan niya. Well, ang mga ito raw ay tama, subalit iyon ay hindi isang sitwasyon kung saan ang mga ito ay susunod ng kusa. Ano, pagtataka naman ni Kang Hyuk, maiintindihan niya raw kung ang slime subalit ang pusa, ito naman ay palaging nakikinig sa boss, hindi raw ba? Hatugon ni Sungwoo, ito naman ay minsan nang nakapunta na ng at least isang beses sa klinik ng Tera, hindi raw ba? Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Ang medisina sa Tera ay hindi pa nadidevelop. Mayroong mga assumptions na kapag ka ikaw ay regular na mag-train gamit ang bazaar food, ikaw ay hindi magkakasakit. Salamat sa common knowledge na iyon, ang halos lahat ng mga doktor na nasa Tera ay mga quacks, at mayroon pang maraming mga kaso kung saan nadidagdagan lang ang mga injuries ng pasyente imbes na gumaling pagkalabas sa klinik. Well, lahad ni Kang Hyuk kung ganun oras na upang ilabas nito ang skills nito at gamitin upang ma-uplift ang mood ng mga ito. So, ano raw ba ang menu sa araw na ito? Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ang idiot na ito ay masyadong mataktika. Ilang sandali pa sa kusina ay nabigla si Kang Hyuk sa kanyang nakita. Napatanong kung ito ba yung umano'y sinasabing ang pagkain sa karneng ito ay blasphemy. Ito ay ang I love is pork, ang pork of blasphemy mula sa Tera. Gamit ito, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ang paglift sa mood ng mga ito ay matter of time na lang. Mayroong lalaking nagngangalang I love is. Habang siya ay kumakain ng napaka-bland na pagkain mula sa Tera ay napatanong siya sa kanyang sarili, kung bakit hindi siya maaaring makakain ng mga masasarap na pagkain. Ang paghahangad ng mga masasarap na pagkain, ay likas na sa mga tao. Ang panlasa o sense of taste ng Terran people ay hindi naman nag-deteriorate, ngunit bakit kino-konsidera ng mga tao ng Tera na masama at iniiwasan ang pagkain ng mga masasarap na pagkain? Kinain ni I love is ang lahat ng mga masasarap na pagkain. Kinasasabakan niya siya ay kumain ng kumain, hanggang sa siya ay naging isang baboy. Boss, sambit ni Kang Hyuk, hindi raw ba't ang bagay na ito ay dating tao, kaya papaano nila ito makakain? Hay, buntong hininga ni Sungwoo, ang kwentong iyon ay isa lamang alamat, ngunit syempre, ang ilang parte doon ay totoo. Then kung ganun, tugon ni Kang Hyuk, ito ay hindi talaga tao, tama raw ba? Oo, tugon ni Sungwoo. Subalit totoo rin na ang pagkain sa bagay na ito ay itinuturing na blasphemy, sapagkat ito ay minonopolyo na ng mga gods. Well, kahit na ano pa man ang lagay, pinagbawalan ng mga iyon ang mga taong kumain ng mga masasarap na pagkain, habang sila ay nagpapakasasa kinakain ang lahat ng gusto nila. Sambit ni Kang Hyuk, kung ganun, saan nanggaling ang baboy na ito? Sumagot si Sungwoo na natanggap niya ito bilang reward pagkatapos na talunin ang Demon King.
Ang totoo ito ay puwersahang kinuha ni Sungwoo idinugtong na ito ay isang special product na tinatanggalan ng amoy gamit ang God's power, at ito ay pinalaki sa pinakamainam na environment. So excited na sambit ni Kang Hyuk, so anong dish daw ba ang gagawin nito mula sa masarap na karneng ito, dangporo ba o hongsauro? Dish patanong na sambit ni Sungwoo. Umano'y ang napaka-extraordinary na karne ay hindi dapat na niluluto bilang dish, sa halip ay iniihaw. Ang eksena'y lumipat sa labas kung saan makikitang ang lahat ng mga ay naihanda na bobos pautal na sambit ni Kang Hyuk. Siya raw ngayon ay na-overwhelm ng kanyang Korean side. Maaari raw ba siyang tumikim ng kahit na kaunting kimchi lang, sa kasamaang palad siya ay tinanggihan. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, syempre siya mismo ang nag-ferment sa kimchi na ito at ang garlic, lettuce, perilla leaves, wild leeks, samjang seojiet at iba pang mga ingredients na nasa gilid na nagmula sa Demyung department store, ay puro mga quality na supporting characters. At para naman sa main character, ito ay walang iba kundi ang grilled pork belly. Kapansin-pansin ang ekspresyon ng dalawa Uncle Sambit ni Yuna, ang mga ito raw ay galit pa rin, talaga raw bang ito ay magpapakalma sa mga ito? Syempre naman tugon ni Sungwoo, ito raw ay manood lang. Ang karne ay easy na lang na ni Sungwoo inilahad na ang real deal ay ngayon na magsisimula. Pagkalapat sa apoy ay agad na sumingaw ang halimuyak ng karne, umagaw sa atensyon ng dalawa. Grabe sambit ni Yuna, ito raw ay napakabango. Let's see sambit ni Sungwoo sabay lapat ng tingin sa dalawa, well lumalabas na mukhang game over na. Ilang sandali pa ay naluto na ang inihaw na pork belly. Oras na upang kumain, si Kang Hyuk at Yuna ang siyang unang tumikim. Nakakita si Kang Hyuk ng mga lumilipad na baboy. Sinabi ni Yuna na ito ay napakasarap. Dumugtong si Kang Hyuk na sa sobrang sarap muntik na siyang mag-pass out, gaya ng inaasahan mula sa karne na minonopolyo na ng mga gods. Mapapansing ang dalaway nag-aalangan pa rin niya. Sambit ni Nabi dapat daw na siya'y tumikim na rin, at ganoon na nga ang ginawa nila ni Yang Shek. Sa sarap ay nalift ng instant ang mood ng dalawa. Hay buntong hininga ni Sungwoo, thank God at gumana. Magmula ngayon kailangan niya na rong mag-ingat upang hindi niya na muling magalit pa ang mga bata. Sa isang dako naman ay naging sa Hasrabuha Avalokiteshvara si Kang Hyuk. Umano'y sa araw na ito ay parehong wala si Mincy at Jion. Ang isiping ang galit ng slime at pusa ay maghahatid sa kanya sa tsansang ito, agad na inagaw ang mga slice ng karne na nasa harap ni Nabi. Sumigaw si Nabi na ito ay tumigil na sa walang hiyang pagkuha sa lahat ng mga pagkain. Sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Kang Hyuk kung mayroon bang pangalan nitong nakasulat sa karne, umano'y first come first serve. Opa, I hate you. Hiyaw naman ni Yuna, ang kanyang Uncle Sungwoo raw ay hindi pa nakakatikim, kaya dapat na ito ay tirhan nito. Kids, tugon ni Kang Hyuk, siya raw ay maaaring i-hate ng mga ito hanggat gusto nila. Ang hate ay temporary lang naman, subalit ang karneng ito ay tatagal sa loob ng mahabang panahon. Grabe sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ang ito ay maging consistent sa pagiging bastard. Ito raw ay kahanga-hanga. Hiyaw ni Nabi kay Kang Hyuk, talagang hate niya na raw ito ng husto, nang biglang mayroon silang narinig na isa pang boses na humiyaw. Lumalabas na ito pala ay nagmula kay Yang Shek. Hate you, dagdag pa nito hate you. Hiyaw niya kay Kang Hyuk, hindi makapaniwala ang apat na ito'y nakakapagsalita na ngayon. Ang isa sa pinaka-common na makikitang mga halimaw ay ang mga slime, subalit ito rin ay mayroong napakaraming uri at hindi pa napag-aralan ng husto. Gayunpaman ang lahat ng mga uri nito ay mayroong iilang common traits at iyon ay ang absorption, mutation at reproduction. Inaabsorb nila ang mga bagay na nakapalibot sa kanila, binabago ang kanilang body composition, at ini-expand ang volume. Sa ganoon ding paraan ang mga pudding slimes na nagmula sa tera nag-aabsorb ng mga tira-tira, at ang kanilang body composition ay nagiging masarap na pudding. Sa kabilang banda ang mga wild mud slimes naman ay nag-aabsorb ng mga bulok na tubig, loti, putik at iba pang decomposed na mga bagay, at ang kanilang body composition ay nagiging poisonous. Sa madaling salita, ang mga slime ay mayroong kakayahang gayahin ang mga bagay na nasa kanilang paligid. Sa puntong ito ay nasa loob na sila ng restaurant, subalit si Yang Shek ay patuloy pa rin sa paghiyaw ng hate you. Tama yun, lahad ni Sungwoo kay Yuna. Lumalabas na mukhang dahil sa mga oras na ginugol ni Yang Shek na kasama ang mga ito, ay nakatulong upang si Yang Shek ay makadevelop ng ability na gayahin ang vocal cords ng mga tao. At since ito ay boses babae, malamang na ang ginaya nito ay si Yuna.
Once na makagain ng dagdag na experience magagawa ng gayahin ni Yang Shek ang kahit na kanino mang boses na gustuhin niya anyway dugtong ni Sungwoo sa kanyang isip sinasabing ang environment ay mahalaga para sa mga bata subalit, talagang nagawang matop ni Yang Shek ang cake. Kailanman ay hindi niya ini-expect ang ganitong uri ng evolution kaya magmula ngayon, ito'y mas pagtutuunan niya na ng pansin. Ubo niya ngayon naiintindihan na raw ba ng mga ito kung bakit nagagawang makapagsalita ni Yang Shek agad na nagkumpirma ang dalawa, hate you hiyaw naman ni Yang Shek. Hay sambit ni Sungwoo dapat iba na lang daw ang unang katagang natutunan nito sa halip na hate you ay uncle sambit ni Yuna kung ganon, ang nangyari din daw ba kay Oppa Kang Hyuk ay dulot din ng nasa kanyang paligid. Hindi tugon ni Sungwoo, ito ay sarili nitong kasalanan. Si Piggy Kang Hyuk ay nagulantang nang biglang pumadyak si Sungwoo sa kanyang harapan tinanong kung ito ba ay hindi nahihiya dapat kasi siya ay tinirhan nito, subalit talagang ito ay nang ahas na kainin ang lahat. Ito ay binigyan niya na ng warning na ang alamat patungkol sa I love his pork ay partially true at ang kalagayan nito ngayon, ay resulta ng pagpapakasasa nito sa forbidden pork. Kang Hyuk ito mismo ang naghatid sa sarili nito sa kalagayang ito ito naman daw ay wag masyadong mag-alala, dahil ito ay hindi magiging baboy habang buhay. Kapag ka ito ay nagsisi ng buong puso, ang sumpa ay matatanggal sa loob ng mga 1 hanggang 2 araw. Ano sambit ni Kang Hyuk sa kanyang isip sa kanyang narinig magsisi 1 hanggang 2 araw, so siya raw ba ay magiging baboy sa loob ng 2 araw damit. Nagpigil ng tawa si Yuna sorry Oppa ito raw ay hindi niya tinatawanan hahaha tawa ni Nabi ito ang napala nito hate you, hiyaw naman ni Yang Shek. Binawi ni Yuna ang kanyang sinabi dahil actually talagang tinatawanan niya raw ito patawad, siya ay nagsinungaling. Napatanong si Kang Hyuk kung ano ito siya ay isang baboy ito'y hindi maaaring mangyari ito ay hindi nagmi-make sense siya ay isang baboy dugtong niya pa subalit ang alingaw-ngaw ng kanyang hiyaw, ay oink. Mula doon ay lumipat ang eksena sa ISAC building kung saan, down na down si Piggy Kang Hyuk. Nagtanong si Mincy kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa China isang bagay naman na ipinagtaka ni Kang Hyuk nilinaw ni Mincy na sa Guizhou province ng China ay mayroong idinadaos na pig fight festival iyon ay napakatanyag at since ito ay member ng First Order, malamang na madali lang nitong makukuha ang first place tama raw ba? Ano sambit ni Kang Hyuk siya ba ay niloloko nito ano ang tingin nito sa kanya isang tunay na baboy ganoon kahaba ang sinabi niya subalit ang lumabas lang sa kanyang bibig, ay oink oink oink. Too bad sambit ni Mincy sa kanyang isip ay inilahad ni Kang Hyuk na ang lahat ay umaasta ng ganito dahil hindi sila ang nasa kanyang lugar ang mga branch employee ay ipinagkalat ang balita sa lahat ng dako isang kumpanya pa nga na nagbebenta ng karne ng baboy ang kumontak sa kanya upang mag-shoot ng ad talaga raw bang iniisip ng mga itong ang bagay na ito ay nakakatawa. Well lahad ni Mincy kahit na ano pa man dahil lang sa ito ay nasa ganitong estado hindi nangangahulugang ang trabaho nito ay mawawala na rin hindi raw ba't ang bakasyon nito ay natapos na, ibig sabihin ito ay hindi maaaring umupo lang sa mga misyon. Ano sambit ni Kang Hyuk sa kanyang isip na patanong kung ang mga ito ba ay nababaliw na gusto pa rin ng mga itong siya ay lumaban, kahit na siya ay nasa ganito ng estado. Nagbigay ng sinyo si Mincy sa kanyang mga team members na nagtatago lang sa gilid sa sumunod na segundo, ay dinampot ng isang member si Kang Hyuk. Inilahad ni Mincy na kino-konsidera ng branch manager na wag na muna itong isali sa workforce at binabalak na i-bench na lang muna subalit siya ay hindi nito maloloko. Umano'y ang isang tulad niya na mayroong observation ability ay nakikita na ang physical abilities nito ay katulad pa rin ng dati na nangangahulugang kapag ka ito ay isinama nila sa trabaho, ito ay magiging useful pa rin sa kung saan. Maaari naman nitong iumpog ang katawan nito sa mga bagay-bagay bilang last resort ang maging tanker o maging distraction, ay hindi rin masamang idea. Bitaw hiyaw ni Kang Hyuk siya raw ay bitawan ng mga ito ang mga ito raw ba ay nahihibang na sa kasamaang palad, ang kanyang participation para sa Gate Expedition Mission ay inaprobahan. Mula doon ay lumipas ang 2 araw ang eksena ay dumatal sa Hunter's Restaurant kung saan makikita ang pagbukas ng pinto at ang mga nasa loob, ay ganito ang naging reaksyon ng makita kung sino ang dumating. Siyempre sino pa ba ang dumating kundi itong dalawa kumaway si Kang Hyuk agad naman na kumuha ng litrato ang isang babae wow si Piggy Kang Hyuk sambit ng isa pa, ito raw ay napaka-cute.
Kasabay ng pag-upo ay inilahad ni Mincy na ina-assume niya na narinig na nito ang balita subalit ang naging activities ng isang ito lately, ay talagang incredible. Oo, tugon ni Sungwoo, narinig niya na raw sinabi ni Mincy na ang bastard na ito ay walang anumang agro skill subalit, sa kung anong rason ay palagi nitong nakukuha ang atensyon ng mga halimaw. Ang basic strategy ng expedition team ni Mincy at Kang Hyuk ay ang gawing frontline si Kang Hyuk habang si Mincy naman at ang iba pang mga damage dealer ay ang siyang magka-cover mula sa likod. Gayunpaman nang nasa battlefield na si Piggy, Kang Hyuk ay naging lakang sa anumang uri ng ability na mayroong kinalaman sa pagtatangke, at naging kanilang weakness. Sa anyo niyang ito ang tanging mayroon lang siya ay agility kaya ang ginawa niya ay ang tumakbo ng tumakbo ngunit sa hindi inaasahan, siya ay naging sensation bilang pinaka-desired na evasive tanker. Siya ay hinabol ng mga halimaw na tila ba nangawalan ng ulirat, ang aggravation ay hindi tumigil at bilang resulta, ang buong expedition team ay nagkaroon ng tsansa. Siyempre sambit ni Sungwoo sa kanyang isip ang mga iyon ay hindi titigil sa paghabol, dahil sa ang I love his pigs ay mayroong trait ng pagbibigay ng napakasarap na halimuyak. Inilahad kay Mincy na sa kaso ng mga tao hindi nila nakikitang masarap ang isang baboy na buhay, ang tanging mayroon lang ay kuryosidad at interest, subalit sa perspektibo ng mga halimaw ay iba. Sa paningin nila isang best quality food ang tumatakbo sa harap nila, isang pagkaing mayroong napakasarap na halimuyak kaya syempre sila ay madidistract, hindi titigil sa paghabol. Ubo ni Mincy, iyon daw ang dahilan kung kaya gusto niyang magtanong, dahil narinig niyang ang anyong ito ni Kang Hyuk ay tatagal lang ng mga 1 o 2 araw. Nagtaka si Sungwoo sa kanyang narinig, iyon daw ay totoo subalit bakit, well, tugon ni Mincy, gusto niya rong malaman, kung perhaps mayroon bang paraan upang ma-extend ang duration. Ano, sambit ni Sungwoo sa kanyang pagkabigla, napatanong kung bakit naman nito nagpaliwanag si Mincy, nilinaw na gustong pag-aralan pa ng kanilang mga researcher ang halimuyak ni Piggy, Kang Hyuk. Kapag sila ay nag-succeed sa pag-develop sa isang halimuyak na mayroong kakayahang i-aggravate at i-distract ang mga halimaw, iyon ay isang malaking pagbabago sa paradigms ng battle. Well, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ito raw ay isang paraan ng paggamit sa bagay na ito na kailanman ay hindi maiisip ng mga tao ng Terra maging sa panaginip. Napatanong, kung ang mga ideas ba ay natural na uusbong kung ang mga tao ay hindi nakatali sa mga alamat at mga bagay na nakagawian. Kasunod ng buntong hininga ay inilahad kay Mincy na lumalabas na mukhang wala ng iba pang choice, ito ay hindi isang bagay na inirerekomenda niya ng basta-basta, ngunit since ito ay ang siyang nagtatanong, siya ay gagawa ng exception. Natuwa si Mincy sa kanyang narinig, nagpasalamat. Ngayon, bulong ni Sungwoo, ito raw ay makinig ng maigi ang paraan upang ma-prolong ang Piggy form ni Kang Hyuk. Siya ay nagpatuloy sa pagbulong, hindi makapaniwala si Mincy sa kanyang narinig, napatanong sa kanyang isip kung talaga bang mayroong paraang ganoon. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa laboratory ng ISAC, kung saan makikita ang 2 scientist sa harap ng mga screen. Sinabi ng isa na ito ay hindi ka panipaniwala, alam ko, tugon ng isa pa, ganoon din daw ang tingin niya. Umano'y ang isiping ang pheromones ng isang baboy ay effective sa pag-attract ng mga halimaw. Nagtanong ang isa kung dapat ba na ito ay tawagin nila bilang Pig Kang Hyuk pheromone, talaga rong siya ay namamangha. Sinabi ng nasa kaliwa na ngunit hindi raw but weird na nagagawa rin itong maapektuhan maging ang mga halimaw na walang ilong. Well, tugon ng isa, kung ganoon maaaring mayroon din kung anong visual effect, maybe isang super science na nakadesign para sa mga baboy. Hay, sadyang mayroon dong napakaraming unknown na detalye. Ngayon tuloy siya'y nahihiya ng tawaging specialist ang kanyang sarili. Sinabi ng nakaupo na maging siya ay ganoon din sa halaga ng pondong natatanggap nila, dapat na makakuha na sila ng kung anong resulta. Ang president na mismo ang siyang nag-request na kailangan nilang makagawa ng successful na resulta o lahad ng isa, since ang successful research ay mag-aalaw sa kanila na mapunan ang kakulangan ng mga tankers. Ang mga higher-ups ay naglalagak ng napakalaking pondo subalit silang lahat na mga intellectuals ay walang mag-gather at may pakitang resulta din. Kung ganun, magic, damn it, magic na naman ba ang kakailanganin nila, which is ang kalaban ng science na nagmula sa ibang mundo. Well, sila raw ay wala ng iba pang magagawa, ayaw niya man kailangan nila ang tulong ng mga mage. Sumabat ang nakaupo na ngunit hindi raw ba't maging iyon din ay nangangailangan ng mahabang panahon, kaya papaano nila re-resolbahin yung ibang problema.
Nagtanong ang isa kung ang tinutukoy ba nito ay ang limited duration ng pig form ni superstar Baek Kang-hyuk, pues ito raw ay wag nang mag-alala pa patungkol doon, sapagkat ang kasong iyon ay naresolba na. Ang eksena ay lumipat sa ISAC building sa rooftop ay makikita si Minzy, na ngayon ay stress na. Hay ito raw ay hindi niya kaya pa nang biglang dumating si Manager Lee, nagtanong kung gusto ba nito ng sigarilyo. Sa sumunod na segundo ay sumindi na si Minzy, nagtanong kung ano ang sabi ng mga researcher, gaano pa raw ba sila katagal na magpapatuloy sa circus show na ito. Kapansin-pansin ang pagkalagas ng mga buhok ni Manager Lee, tinangay ng hangin, sumagot na hanggang sa dumating ang mga mage na nagmula sa ibayo ng Pacific Ocean, at makipagsanib puwersa sa mga researcher ng kanilang Sector A. Hay sambit ni Minzy sa rate na ito malalagas na ang kanyang mga buhok, sumabat si Manager Lee na ang kanya nga ay nangalagas na kasabay ng pagtama ng hangin, ay nagtanong kung hindi ba nito nakikita ang paglipad ng kanyang mga buhok. Well, maiba ito raw ba ay siguradong ito lang ang tanging paraan, sumagot si Minzy na oo, iyon ang sabi ng kanyang master. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Manager Lee nang muling marinig ang ingay sa ibaba na pamura, umano'y kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito dahil sa pig bastard na iyon. Ang sumpa ng I love is pig. Dahil sa ginawang pagbasag ni Kang-hyuk sa tabo sa pamamagitan ng pagkain ng labis, siya ay isinumpa ng alamat. Then kung ganun papaano mababasag ang sumpa? Well, surprisingly napakasimple lang, ang kailangan lang gawin ay ang magsisi at mag-ayuno sa loob ng 2 araw. Ang basis ng sumpa ay upang pangaralan ang kaiabangan ng mga taong, ng ahas na sumuway sa mga gods. Kapag ka nagawa mong mapagtanto ang iyong pagkakamali, ang galit ng mga gods ay huhupat maglalaho. Then kung ganun papaano mapapanatiling buhay ang sumpa? Well, ang sagot ay simple lang din, iyon ay ang magpatuloy sa pagiging hambog at wag magsisi. Kailangang ikaw ay purihin ng mga tao ng walang tigil, at ikaw ay iangat sa patuntungan. Branch manager sambit ni Minzy, talagang ito raw ay hindi niya na kaya pa umano'y sa tuwing pinupuri niya ang bastard na iyon pakiramdam niya'y mayroong ipis na gumagapang sa kanyang katawan, subalit nagtanong lang si Manager Lee kung talaga bang iniisip nitong ito lang ang mayroong ganoong pakiramdam, maging siya raw at ang iba pa ay ganoon din ang nararamdaman. Maging si Jiyoon nga ay ginagawa ang kanyang best at ni ang bastard na iyon pa ay binigyan ng masahe nang ilabot si Minzy sa kanyang narinig, nagtanong kung iyon ba ay ipinag-utos nito, sumagot si Manager Lee na iyon ay ang siyang mismong nag-volunteer, kaya papaano naman daw ba siya makakatanggi, gayon pa man ang effects ay talagang great, ganito ang reaksyon ni Minzy sa kanyang narinig. Anyway, dagdag ni Manager Lee kasabay ng paglapat ng mga kamay sa balikat, ang role nito sa bagay na ito ay napakahalaga, iyon naman ay naiintindihan nito, hindi raw ba? Well, tugon ni Minzy, talaga rong ayaw niya, ngunit, sumabat si Manager Lee na wala nang ngunit-ngunit. Sa kung anong rason ang papuri nito ay ang siyang pinaka-enjoy, nun ito ay ang pinaka-effective sa lahat, ang papuri niya ay pangalawa lang, kaya since ito ay nandito na siya ay aalis na lang, o hindi naman ba kaya na gusto pa nitong gamitan niya ito ng ranggo? Hindi nakasagot si Minzy sa kanyang narinig na pabuntong hininga na lang, napalapat ng kamay sa pagmumukha. Hay ito raw ay isang bangungot, isang bagay namang agad na sinang-ayunan ni Manager Lee. Makalipas ang ilang araw, ay makikita ang isang bagong pagmumukha sa opisina ni Manager Lee. Hasambit ni Manager Lee ang isiping ang isang tulad nitong mayroong matinding status ay ang siyang ipinadala rito para sa research, nakikita niya na, kung gaano ka-invested ang president sa project na ito. It's my pleasure, tugon ng individual sabay tawa. Mapag-aalamang ito pala ay ang First Order Rank 13, kilala rin sa bansag na Soul Eater, isang mage. Then dagdag niya kasabay ng pagbaba sa baso ng tsaa, kung ganun siya ay rerekta na sa business, ang susi ay ang pag-utilized sa God's power na nasa sumpa, kahit na ito pa ay shabby form lang. God's power, patanong na sambit ni Manager Lee. Oo, tama, ganoon nga, tugon ng mage, ikaw ay hindi mananalo laban sa isang god kung ang usapan ay kapangyarihan, kung kaya ito ay kailangan mong isud sa gentle na paraan gamit ang katalasan. Ano, pagtataka naman ni Manager Lee, isud ang sumpa? Nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Well, tugon ng mage, ito raw ay medyo mahirap na intindihin kung ikaw ay hindi isang mage. Subalit kahit na ano pa man maaari mong ma-extract ang pheromones effect bilang isang substance, subalit syempre ang pagpapaliwanag at paglikhang parte, ay parte na ng ibang kwento. Sa pagsali ng Soul Eater, ang research ay nagkaroon na ng galaw.
Dinaglaon ang mga researcher ay matagumpay na nakapag-structure at nakapag-extract ng pigkanghyok pheromone. Sila rin ay naging successful sa pag-recreate sa silhouette ng visually alluring na I Love Is Pig. Nag-focus sa pagdevelop sa decoy balon na hugis ulo ng baboy hanggang sa wakas ang final product ng Pigkanghyok project ay nagawa ng makumpleto at ang opisyal nitong pangalan ay Bekanghyok Decoy Balon. Ang achievement ng mga researcher at Sector A ay kinilala sila ay nakatanggap ng napakalaking halaga bilang performance bonus mula sa ISAC President, maliban sa isang tao. Ano sambit ni Kang Hyok? Paano naman daw ba siya ay ang siyang ni-research ng mga iyon kaya hindi raw ba, na dapat pa nga siya ay ang siyang makatanggap ng pinakamalaking reward? Hasambit ni Min si isang nagsasalitang baboy, well ito raw ay bago. Paano naiinis na sambit ni Kang Hyok o lahad ni Min si So ito raw pala ay ang superstar na si Baek Kang Hyok ito raw kasi ay tumaba kaya inakala niyang ito ay isang baboy, kaya ano raw ba kaya kung ito ay magbawas ng timbang? Ang anyong ito ngayon ni Kang Hyok ay bunga ng paggawa ng wala maliban sa pagkain, pag-horse around at pagtanggap ng mga papuri. Mula rito ay lumipas ang ilan pang mga araw ang eksena ay dumatal sa Hunter's Restaurant o sambit ni Sungwoo sa loob, so ito na yung prototype. Oo tugon ni Mincy at sa tingin niya raw, ito ay gagamitin bilang self-defense gadget. Kapag pinindot mo itong button na malapit sa buntot ito ay makakargahan ng hangin then once na ihagis mo ang balon na ito sa ninanais na direksyon, ang mga halimaw ay madaling maa-attract sa direksyong iyon. In the long term ito'y binabalak nilang i-distribute sa bawat mamamayan ng Sector A, para sa emergency use. Wow sambit ni Sungwoo sabay tangu walang biro siya raw ay namamangha, dahil walang kahit na isa doon sa Tera ang mayroong ganitong uri ng creativity. Ano sambit ni Mincy sa kanyang pagkabigla wala, oo tugon ni Sungwoo. Sila ay tinuturuan lang doon na mag-train iniisip na ang rason kung bakit nag-e-struggle ang kanilang utak, ay dahil sa ang kanilang katawan ay mahina. Wow sambit ni Mincy yun daw ay napakalala anyway dagdag ni Sungwoo salamat dito, ito raw ay gagamitin niya ng maayos. Walang problema tugon ni Mincy subalit sa totoo lang, sa tingin niya hindi magkakaroon ng sandali kung saan kakailanganin nitong gamitin ang bagay na ito. Oo tama sambit ni Sungwoo nang bigla siyang mayroong naalala actually siya raw ay mayroong bagay na gustong itanong dito ganito ang naging ekspresyon ni Mincy sa kanyang narinig nagtanong si Sungwoo, kung kamusta na ba ang mga bagay-bagay sa pagitan nito at ni Jion. Inulit ni Sungwoo ang tanong subalit si Mincy, ay hindi pa rin nakasagot. Si lahad ni Sungwoo kahapon daw kasi nung siya ay lumabas upang manood ng movie, ito at si Jion ay nakita niyang magkasama sa isang cafe. Ang tinutukoy ni Sungwoo na nangyari kahapon ay ganito. Siya ay naglalakad patungong sinehan nang bigla siyang mayroong napansin, walang iba kundi si Mincy at Jion na magkasamang pumasok sa isang cafe, sambit ni Sungwoo. Sa loob ng cafe ay sinabi ni Mincy na gaya ng inaasahan, ang kape rito ay malayong-malayo kumpara sa gawa ni Master Yu. So lahad niya kay Jion, anong counseling daw ba ang kailangan nito? Ano hindi raw ba kaya na gusto nitong mag-quit sa administration at lumipat sa combat well salamat sa pagkain ng regular sa mga pagkain ni Master Yu, ang combat stats nito ay nag-increase na ng husto. Isa pa ang mga combat employees ng ISAC ay kumikita ng malaki, kaya ang ito ay maghangad na lumipat sa combat team ay natural lang. Gayunpaman nabigla si Mincy nang sinabi ni Jion na ito ay hindi patungkol doon, kundi patungkol sa dating. Ano sambit ni Mincy siya raw ba ay mukhang individual na mayroong expertise patungkol sa ganoong uri ng topic not really tugon ni Jion subalit, kung ganon bakit sabat ni Mincy. Umano'y ang ganitong uri ng bagay ay mas suited kay Baek Kang Hyok iyon ay magaling sa bagay na ito, kaysa sa kanya. Gayunpaman sumigaw lang ng hindi si Jion sabay hampas ng magkabilang kamao sa mesa ano sambit ni Mincy sa kanyang pagkagulantang napatanong kung anong uri ng reaksyon nito umano'y wag nitong sabihin, na ang dating problem nitong ito ay mayroong kinalaman kay Baek Kang Hyok. Ganito ang naging reaksyon ni Jion sa sinabi niyang iyon, dahilan naman upang mapa what the fuck si Mincy. Sa pautal na paraan ay sinabi ni Jion na alam niyang ito ay insane alam naman pala nito sabat ni Mincy, kaya bakit nandito pa ito? Inilahad ni Jion na subalit kapag ka ito ay inisip mo objectively si First Order Baek Kang Hyok pagdating sa looks, iyon ay hindi na masama.
Iyon ay nakakatanggap ng maraming advertisement requests kaya consistent nun na mini-maintain ang kanyang beauty care pagdating naman sa physique, wala kang makikitang member ng first order na mayroong bad build although sa kasalukuyan, iyon ay pansamantalang nakagain ng 19 na kilong timbang. Pagdating naman sa yaman surprisingly iyon ay mayroong matalas na mata at interested sa real estate, kung kaya iyon ay mayroong pag-aaring substantial amount na property, although iyon ay medyo naubusan ng cash kailan lang dahil sa pagpapasikat at pagbibigay ng pera. Sa pamamagitan ng pag-focus sa mga points na ito hindi kabaliwang sabihin na si Baek Kang-hyuk ay ang first place na potential husband ang problema lang ay dalawang bagay, at iyon ay ang personality nun at asal. Alam niya raw na ang lalaking iyon ay isang menace subalit pagdating sa kanya ang menace na iyon ay actually nakikinig, maso na ring ginagawa kung ano ang sabihin niya. Well lahad ni Minzy ang branch manager ay sumuko na sa taong iyon, subalit talagang iyon ay nakikinig dito. Right sambit ni Jiyeon hindi raw ba't ang side nung iyon ay napaka-cute, sa kanyang isip ay napatanong si Minzy kung ano ang pinagsasasabi ng babaeng ito. Idinugtong ni Jiyeon na kung iisipin mo sa ganoong paraan iyon din ay mayroong astig na side you see not too long ago, ay itinapon no ng mag-isa ang kanyang sarili sa grade S outbreak. Ang tinutukoy ni Jiyeon dito ay yung nangyari sa Imbornal nung chapter 12 well sambit ni Minzy sa kanyang isip nakita niya rin daw ang bodycam footage nun objectively ang ginawa nun nung sandaling iyon ay talaga namang kapuri-puri subalit kahit na, hay mukhang ang babaeng ito ay tuluyan ng nahibang. Kung kaya lahad ni Jiyeon bilang isang adjutant kapag siya ay nagpatuloy sa pagsama at paggabay sa taong iyon, sa tingin niya iyon ay magiging mas mainam pa na lalaki. Tigil hiyaw ni Minzy na iintindihan niya raw kung bakit siya ang pinili nitong kausapin patungkol sa bagay na ito sa halip na si Baek Kang-hyuk ayaw niyang mamagatin sa relasyon ng iba, subalit gagawin niyang exception ang pagkakataong ito. Agad namang nagpasalamat si Jiyeon patawad lahad ni Minzy subalit kung siya ay magiging prangka, ang mayroon ito ngayon ay isa lamang Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Ito ay isang syndrome, na nag-originate mula sa isang hostage situation sa Stockholm. Sa isang extreme na sitwasyon katulad ng pagkaka-isolate ng magkasama ng robber at hostage ang hostage o ang biktima ay maaaring makadevelop ng mental connection o simpatsya para sa perpetrator at kadalasan, ay dahil sa ilang uri o humane actions na ipinapakita ng perpetrator sa biktima. Teka lang sambit ni Jiyeon ito raw ay wala sa ganoong extent sadyang siya raw ay nakakaramdam lang ng kaunting awa well sabat ni Minzy, sinasabi raw na iyon mismo ay dito nagsisimula. At sa nakikita niya ito ay mayroon ng sintomas, iyon daw ay isipin nito ng dahan-dahan. Dahan-dahan sambit ni Jiyeon well kung iisipin niya raw ng dahan-dahan sa totoo lang mayroong maraming pagkakataon kung saan siya ay nainis ng husto sa taong iyon subalit minsan siya rin ay nakakaramdam ng simpatsya at siya'y muli na namang nakakaramdam ng inis and then simpatsya na naman ngunit teka lang anong parte daw ba nun ang kinaaawaan niya iyon naman ay gusto niya lang bugbugin tuluyan ng naguluhan si Jiyeon o sa mas sosyal na termino, nagkaroon ng cognitive breakdown. Asya nga raw pala lahad ni Minzy siya raw ay mayroong tanong na unrelated sa relationship issue sa pagitan nito at ni Baek Kang-hyuk, nagtanong si Jiyeon kung ano iyon. Sinabi ni Minzy na kung ito na rin lang ay mahuhulog, hindi raw ba't dapat na kay Yoo Sung-woo sa halip na kay Baek Kang-hyuk. Well tugon ni Jiyeon si Sung-woo raw ay talagang mayroong look skills at net worth kung saan hindi may kukumpara si Kang-hyuk lalong-lalo na pagdating sa personality at asal isang insulto na ikumpara iyong dalawa, iyon ay ina-acknowledge niya. Then kung ganon tanong ni Minzy, bakit si Kang-hyuk at hindi si Sung-woo? Tugon ni Jiyeon iyon daw ay, well iyon daw ay hindi niya nakikita bilang lalaki. Ano sambit ni Minzy sa kanyang pagkabigla to be more specific dugtong ni Jiyeon, iyon ay hindi niya nakikita bilang isang prospective dating partner. Papaano niya raw ba ito maipapaliwanag? Oo tama ang tingin niya doon ay isang someone na sinasamba tila ba iyon ay lubhang napaka-great upang maabot niya, sa tingin niya iyon ay itinuturing niya bilang God or something. O also hindi niya rin daw naiintindihan ang respect na nararamdaman niya para doon subalit sa tingin niya, ito ay feeling of worship. Well sambit ni Minzy kasabay ng buntong hininga iyon daw ay naiintindihan niya na ngayon but you see sa lahat ng lalaki sa mundo ang napili pa talaga nitong maging crush ay si Baek Kang-hyuk ngayon tuloy ay hindi niya na maiwasang magtaka, kung ito ba ay mayroong problema sa mata.
Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan partikular sa Hunter's Restaurant kung saan sinabi ni Min si kay Kang Hyuk na ganoon lang ang naging takbo ng usapan nila, walang namamagitan sa kanilang dalawa. Ay silahad ni Sungwoo, so lumalabas pala na ang assumptions niya ay lubhang napakalayo. Anyway sambit ni Mincy ang makitang ito pa sa lahat ng tao ang mapagkakamalian sila ng ganoon, lumalabas na mukhang maging ito rin ay newbie pagdating sa dating. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang narinig ay silahad niya so iyon daw ba ang rason kung bakit siya ay single buong buhay niya maging si Kang Hyuk ay mayroong ganoong situationship subalit siya, sir patanong na sambit ni Mincy sa kanyang pag-aalala. Idinugtong ni Sungwoo na sinasabi ng mga tao na kapag ka ikaw ay naging single sa loob ng mahigit 40 taon ikaw ay magiging president ng mga single, sir tawag ni Mincy ito raw ba ay ayos pa. Si Yu Sungwoo ay ang God of Swords, God of Victory at God of Bizarre Foods subalit ang titulong leader ng mga single, ay mukhang higit na mas bagay sa kanya.